Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Vespers meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo, pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mao kinang paghatag ug pagtagad sa inyong mga pangutana, mga sugyot, mga opinion ug uban pa. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Dios. Aniya ang problema sa imong inanak nga among paghisgutan karon. Tabangan mo kami nga adunay mga solusyon pinaagi kanimo. Noon ta makabaton og kalinaw ang imong mga anak taliwala nining mga suliran. Samtang kami maminaw sa mga purong, o balang espiritu ikaw mukunsad sa matag usa kanamo, aron ang among mga desisyon pabor gayud alang kanimo. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Magkaigsunan ang atong dugang katinawan case-to-case basis. Kung pananglit, walay mga pangutana nga maabot dere aw sabay ato hatagag pagtagad, di ba? So kung naay mo abot dere nga mga pangutana nga atong tanawon nga angay gyud hatagag pagtagad, atong hatagag pagtagad. Ang ako lang mao ni, kung pananglit tayo yung mga pangutana, dahil mananghid ko nga pwede ba akong dadon sa dugang katinawan, mayong tagmusugot mo kay dili man ako i-detalye ba, di gyud mo ma-identify. Ako lang i-slide aron dili gyud ma-identify mo kinsa. Ang ato lang nga aron ba nga kung naay mga pangutana unya makatag og leksyon o pagtulunan sa uban, mas nindot yun nga atong madala sa atong tulumanon. So karon mga kaigsunan, ani ay usa ka suliran sa atong membro sa iglesia. Babae, kani adto single mother, dunay duha ka mga anak. Unya, mga kaigsunan, nagkahinig og maay sa iya nga sa usa ka lalaki na byudo. Dayon, ang iya karong problema mao, ang mga anak sa iyang bana di sila magkasinabot. Meaning to say, step daughters. So mga tagtag background, slide na to. Ang lalaki mga kaigsunan, government retired worker. Di na to nganlan usang department. May duha ka mga minyo na nga mga anak nga mga babae. Ino na to ang ilang pagkinabuhi. Anang dili gyud pinangita ang adlaw-adlaw nga gikinahanglan. Naagyod. So in other words, mga kaigsunan, dili ilisod ang panginabuhi sa mga anak nga mga babae nga nangaminyo, nga kining mga babae nga minyo, anak kini sa retired government worker. Samtang ang babae, mga kaigsunan, nga nakigrelasyon ni ining maong byudo nga government worker, may kanhin niyang duha ka mga anak. Single mother siya. Wala siya magkasal ni atong mga lalaki. Duha po ng anak, pero mas manghod kaysa iyang nabana. Sa sinugdanan, nagkarelasyon sila. Wala sila magkasal. Nag-ipon sila og puyo sa balay sa lalaki. Okay? Dito sila puyo. Mao na yung usahe. Mabot mong problema tungod kay malapas bitaw na ito ang prinsipyo. So, tanaw ha, nakig-ipo na siya sa lalaki, wala pa makasal. Ngunta, wa may kabilinggan. Kaya ang lalaki byudo,
ang babae wa man makasal sa kaniyang karelasyon. So dahil sila mga kaigsunan, ang mga anak nga babae nga mga minyo nga marang-arang o kahimtang kanang gitugutan na inang amahan, gitugutan. Pero samtang nag-ipon sila nga wala makasal, daan walay maayong buot, walay maayong pagtagad ang mga anak nga babae, mga kaigsunan. Ngadto ni ining atong membro sa iglesia nga babae nga nakig-ipon nga wala makasal ni ining lalaki nga retired government worker. Tungod man lagi mga kaigsunan kay ang babae, membro man nato sa iglesia, nakasabot mong good sa sitwasyon. Busa ang giawhag ang lalaki nga magpakasal sila. Ang lalaki gusto gyud nga magpakasal o galing lang kay ang mga anak nga babae nga mga minyo daan nagpasidaan. Mag-ipon mo diri, bahala ka mo, pero di mi mo sugot nga magpakasal mo. Tingali na ay katarungan. Tingali na ay katarungan. Nga nga di man musugot ang mga kabataan nga magkasal ng ilang amahan. Apang kining babae nga nakig-ipon sa maong lalaki, di niya kaya tungod kay naibalo siya nga usa ka dakong sala nga nag-ipon nga wala sila kasal. Sa dagan sa kapanahunan, nisugot ang lalaki nga magpakasal apan dili nila ipahibalo sa ilang mga anak. Niya ang leksyon igsoon. Kami niyon imong itago-tago, imposible nga matago. Imposible. Bisan pa man o asa mo magpakasal, mo gula ginang istorya mga kaigsunan. Di ba? Kaya kanang ninong daan, duha ka buko na. May lagi imong pasilan na ilang mong saba. So ilang gitago kadto nga legal nga kasal, legal gyud nga kasal. Wala madugay. Nahibala ang gyud sa mga anak sa bana, mga kaigsunan. Nahibala gyud. Busa mga kaigsunan, diha ni samot ang kagubot sa ilang panimalay. Diha magsugod ang kagubot. Busa, mga kaigsunan, ang mga anak nga babae nga minyo, anak sa bana, mga kaigsunan, ni ining retired na government worker, grabe nagpungasi ang kasuko. Para mas tamasan og sulti ang atong membro sa iglesia, insultohon, diha sa balay, kung makaabot na sila, kaya may ilang kaugalingong balay, kini mga anak. Pag-abot diha, magikig pagkaon, dili ag dahon siya, basta, muragway tao, mga kaigsunan. Dayon, padungog-dungogon, gyud og sulti. Okay? So, dinigsoon ang problema ni ining maong membro nato sa iglesia nga nakigminyo nining biyudo nga retired government worker. Okay? So, mga kaigsunan, tungod lagi kay siya, kauban na to sa iglesia, gapugong lang yun siya. Di yun siya mo kig at bang og sulti. Wala, maghilom na yun siya. Pero taliwala sa paghilom niya, nagdilaab ang iyang kahubos o kasuko, mga kaigsunan. Dili siya mo mutubay. Inuna to, dili siya mo talk back sa mga libak-libak sa mga anak. Nagkanang padunggon yun siya. Gapugong ragyod siya sa ang kaugalingon, mga kaigsunan. Padigsoon, hinumdumi. Kung imo ganing pugngan imong kahubos o kasuko, magdilaab na sa sulod, mga kaigsunan. Magdilaab. Saan ka? Para mas tamasang kagsulti, insultuhon ka. So, mga kaigsunan, kining magtiayon, mga kaigsunan, nakahukom na gyud nga mubiya ni atong balay sa embana. Ang bana ni Kuyog. Ang bana ni Kuyog. Ni Kuyog ngadto sa dapit sa babae. Distansya ang ilang lugar. Dito na silang puyo. Malinaw nilang pagpuyo, mga kaigsunan.
Malinaw lang po po yun. Ang mga anak ko may sigutig siyon mo ni, nga kining government retired worker, nag-agi ng stroke. So doon ay gamayng disability. Manito siya, dili na yun siya yung mga baskog pag yun 100%. Although makalakaw, pero nagyod yung kaluyahon siyang panglawas. Apag di alagaan og maayo, nining asawa niya. Di alagaan og maayo. Gipalangga niya ang bana. Kaya legal naman yun nga bana. Okay? Karonikson, samtang tuwa siya, nihawa na silang balay kay gubot lagi. Kay bisag na ay balay ang mga anak sa bana, maganahan man kay magbisita po lagi sa amahan. Kinigbisita diha na masakit na sinultian. So karon nalayo na sila. Pero kay ubos o kaligot-got sa atong membro sa iglesia nga naminyo nining maong Biyodegson, nga government retired worker, hilabihan. So karon sa proseso sa panahon, nagsabot ang magkaayon. Ingon ang bana, iyang parintahan ang balay. Kaya at least na sila'y dugang income. By the way, di na ako katugan ninyo sa department siya nagtrabaho, pero tungod kay ako na ibalon nga sufficiente gyud ang iyang pensyon, mga kaigsonan. Sufficiente. Ino na ito, mabuhig yun sila. Karong mga kaigsonan, nag-decide ang maumbana ngayon para kilahan. Diha ang kagubot. Kaya ang mga anak nga